May kasabihan sa mga probinsya, pag narinig mo ang tiktik na malayo ang tunog, huwag kang matuwa. Dahil ang totoo, mas malapit na pala ang tiktik sa'yo. Taong 2018 nang magpasya sina Marco at ang kanyang asawang si Ana na pansamantalang tumira sa lumang bahay ng mga magulang ni Ana sa isang liblib na baryo sa Samar. 8 buwan nang buntis si Ana at gusto ng kanyang biyenan na doon ito manganak dahil mas tahimik at mas maraming mag-aalaga sa kanya. Tahimik ang baryo, napapalibutan ng mga palayan, niyugan at matataas na puno. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, halos lahat ng bahay ay nakasara na. Wala nang batang naglalaro at kakaunti na lamang ang taong nasa labas. Napansin iyon ni Marco. Bakit parang maaga silang natutulog dito? Tanong niya. Napabuntong hininga ang matandang kapitbahay. Hindi sila natutulog ng maaga. Umiiwas lang sila sa lumilipad kapag hating gabi. Natawa lamang si Marco. Hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga aswang at tiktik. Ngunit bago umalis ang matanda, isa itong nagbilin. Pag meron kayong narinig na tunog sa bubong, huwag kayong sisilip sa bintana. Lumipas ang ilang araw na walang kakaibang nangyari. Ngunit pagsapit ng 5 gabi, eksaktong 12:00, biglang tumigil ang pag-iingay ng mga kuliglig. Huminto ang hangin. Pati ang mga aso sa buong baryo ay sabay-sabay na umungol. Pagkatapos, mahina lamang ang tunog. Parang may tumutuka sa yero. Napatingin si Marco sa kisame. May ibon lang siguro. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, tila papalayo ang tunog. Napangiti pa si Marco. Mukhang lumilipad na. Ngunit biglang napaupo ang kanyang biyenan. Huwag kang magpapaloko. Naku, nasa bubong na natin siya. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Hindi niya maintindihan. Kung papalayo ang tunog, bakit nasa bubong daw? Ipinaliwanag ng biyenan ang lumang paniniwala. Nililinlang ka ng tiktik. Kapag akala mong malayo ang tunog, ibig sabihin nasa ibabaw mo na siya. Biglang naglikot ang sanggol sa sinapupunan ni Ana. Napahawak ito sa tiyan. Kasabay noon, may mabigat na bagay ang dumapo sa bubong. Yumuko ang yero na tila may napakabigat na nilalang sa ibabaw nito. Sunod-sunod na narinig ang pagkamot. Unti-unting bumuka ang lumang kisame. May mahahabang daliring kulay abo ang sumilip mula sa siwang. Kasunod nito ang isang mahabang dila na tila naghahanap ng maabot. Napahiyaw si Ana. Biglang nawala ang mga daliri. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, may narinig silang pagaspas ng napakalaking pakpak sa labas ng bintana. Dahan-dahang tumingin si Marco at doon niya nakita ang nilalang. Isang napakapayat na babae. Mahahaba ang gusot nitong buhok, baluktot ang mga paa, mapupulang mata, at ang bibig nito ay halos umaabot hanggang tenga habang nakangisi. Nakadikit ito sa puno ng mangga, ngunit nakatitig lamang sa kanilang silid. Pagkatapos ay bigla itong tumalon, diretso sa bubong. Yumanig ang buong bahay. Huminto ito sa mismong ibabaw ng kama ni Ana. Tahimik. Napakatahimik. Hanggang sa may tumulo. Hindi tubig. Isang maitim at malapot na likido ang bumagsak mula sa kisame. Kasunod noon ay ang nakakatakot na tunog.
Biglang bumigay ang bahagi ng kisame. Lumabas ang mahabang kamay ng nilalang at sinubukang abutin si Ana. Agad na hinila ni Marco ang kanyang asawa habang nagsisigawan sila. Eksaktong sandaling iyon, dumating ang matandang albularyo ng baryo kasama ang ilang kalalakihan. Nagsimula silang magsaboy ng asin sa paligid ng bahay habang paulit-ulit na nagdarasal. Hinampas ng albularyo ang bubong gamit ang sanga ng bayabas na binasbasan. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw. Parang pinagsamang iyak ng tao at huni ng malaking ibon. Nagliparan ang mga uwak. Nagsitahulan ng mga aso. At mabilis na lumipad palayo ang nilalang patungo sa madilim na kagubatan. Pagsikat ng araw, nakita nilang wasak ang bubong. May malalalim na bakas ng kuko sa yero. May mga itim na balahibo sa bakuran. At sa putikan, may mga bakas ng paa na unti-unting nagiging bakas ng isang malaking ibon. Ilang linggo ang lumipas ay ligtas na isinilang ang anak ni Marco at Ana. Akala nila ay tapos na ang bangungot. Ngunit makalipas ang ilang buwan, tuwing sasapit ang hating gabi, biglang umiiyak ang kanilang sanggol habang nakatingin sa bubong, kasabay ng isang mahinang tunog. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda sa baryo na hindi raw sumusuko ang tiktik pag natikman na nito ang amoy ng isang batang muntik na nitong makuha. Babalik ito hanggang makumpleto nito ang pakay. Hindi lahat ng tumatawag sa call center ay buhay pa. Night shift noon nang magsimulang magtrabaho si Mark sa isang sikat na call center sa Ortigas. Bagong empleyado pa lamang siya kaya madalas siyang mapag-isa sa production floor tuwing madaling araw. Marami na siyang naririnig na kwento tungkol sa ikalimang palapag ng gusali. Ayon sa mga veteranong empleyado, may dating call center agent na namatay doon matapos atakihin sa puso habang nasa kalagitnaan ng tawag. Simula noon, may mga kakaibang pangyayari nang nagaganap tuwing 3:00 ng umaga. Hindi pinansin ni Mark ang mga kwento. Para sa kanya, pananakot lamang iyon ng mga senior agents sa mga baguhan. Isang gabi, habang halos lahat ng kasama niya ay nasa break room, naiwan siyang mag-isa sa isang hilera ng cubicles. Tahimik ang paligid. Biglang tumunog ang headset niya. Incoming call. Agad niya itong sinagot. Thank you for calling. This is Mark. How may I help you? Ilang segundo ang lumipas. Walang sumasagot. Naririnig lamang niya ang mahina at malamig na paghinga sa kabilang linya. Hello, Mom, sir? Biglang may boses na sumagot. Nasaan na sila? Binalot ng takot si Mark. Nasaan na sila? Naiwan nila ako dito. Napansin niyang parang may static ang boses, para itong nanggagaling sa lumang radyo. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Kinabukasan, tinanong niya ang supervisor tungkol dito. Nabigla ang supervisor. Anong oras mo natanggap ang tawag? Mga 3 a.m. po. Tahimik na napaupo ang supervisor. Iyon din ang eksaktong oras ng pagkamatay ng dating empleyado. Mula noon, mas lalo pang dumalas ang mga kakaibang pangyayari. May mga computer na kusang bumubukas. May mga headset na biglang nagkakaroon ng tawag kahit walang customer. At may isang bakanting cubicle na palaging may naririnig na pagtatype kahit walang nakaupo. Isang gabi, nag-overtime si Mark. 3:00 na naman. Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw.
Kasabay nito ang sunod-sunod na pagtunog ng lahat ng telepono sa floor. 1, 2, 10, 20. Halos lahat ay sabay-sabay. Nanginginig na si Mark habang nakatingin sa paligid. Pagkatapos ay kusang bumukas ang monitor sa bakanting cubicle. May lumabas na chat message. Tulungan mo ako. Napaatras siya. Kasunod noon ay isa pang mensahe. Nasa likod mo ako. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang isang babaeng naka-headset. Maputla ang mukha. Dugo ang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Nakaupo ito sa dating bakanting cubicle habang nakatitig kay Mark. Ngunit ang mas nakakatakot, unti-unti itong tumatayo. At nagsisimulang lumapit. Napatakbo si Mark palabas ng production floor habang naririnig ang tunog ng mga paa nito sa likuran niya. Pagdating niya sa elevator, paulit-ulit niyang pinindot ang button. Paglingon niya, nasa dulo na ng hallway ang babae. Ngumiti ito at saka naglaho. Kinabukasan, nag-resign agad si Mark. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang guard na nagpakita sa kanya ng lumang larawan ng mga empleyado. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon ang babaeng nakita niya. Parehong mukha, parehong headset, parehong ngiti. Ayon sa guard, 10 taon na itong patay. Hanggang ngayon, may mga empleyado pa ring nakakatanggap ng mga tawag tuwing 3:00 ng umaga. At kapag narinig mo ang tanong na nasaan na sila, mas mabuting ibaba mo na agad ang headset. Dahil maaaring hindi customer ang kausap mo. Maaaring isa siya sa mga hindi pa nakakaalis sa ikalimang palapag. Huwag kang lilingon kapag may narinig kang tumatawag sa pangalan mo sa gitna ng gabi. Kung mahilig ka sa mga totoong nakakatakot na kwento, tapusin mo ito hanggang dulo dahil baka hindi ka na makalabas mag-isa sa gabi pagkatapos mong marinig ang nangyari kay Leo. Lumaki si Leo sa isang liblib na baryo sa Bicol. Tahimik ang kanilang lugar at napapalibutan ng mga niyugan at malalawak na bukirin. Ngunit may isang bahagi ng baryo na iniiwasan ng lahat, ang lumang bahay sa dulo ng kalsada. Ayon sa matatanda, may nakatirang aswang doon. Marami nang nawawalang alagang hayop at may ilang sanggol na nagkasakit ng misteryoso sa mga nakaraang taon. Hindi naniniwala si Leo sa mga kwento. Para sa kanya, pananakot lamang iyon ng matatanda. Isang gabi, galing siya sa inuman ng kanyang mga kaibigan. 12:00 na ng gabi nang magdesisyon siyang umuwi mag-isa. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, napansin niyang napakatahimik ng paligid. Wala kahit huni ng kuliglig. Maya-maya, may narinig siyang mahinang boses. Leo. Napahinto siya. Lumingon siya ngunit walang tao. Inisip niyang baka lasing lang siya kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Ilang hakbang pa lamang ay muli niyang narinig. Leo. Mas malinaw na ngayon. Nanindig ang kanyang balahibo. Mula sa likuran niya ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit sa gilid ng daan, may nakita siyang matangkad na babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng puting damit. Hindi niya makita ang mukha. Agad siyang naglakad ng mabilis. Habang papalayo siya, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Naririnig niya ang tunog ng mga yabag.
Ngunit kapag lumilingon siya, wala naman siyang nakikita. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, bigla niyang narinig ang kakaibang tunog mula sa bubong ng isang abandonadong kubo. Parang may malaking ibon na gumagalaw. Pagtingala niya, may nakita siyang nilalang. Maputla ang balat. Mahahaba mga kuko. Pulang-pula ang mga mata. At nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Biglang tumalon ang nilalang mula sa bubong. Napaatras si Leo. Ngunit hindi ito bumagsak sa lupa. Parang lumutang ito sa hangin. Doon niya napagtanto na hindi tao ang kaharap niya. Tumakbo siya ng buong lakas. Naririnig niya ang matinis na tawa ng nilalang habang humahabol. Mas lalong lumalapit ang tunog. Halos maramdaman na niya ang malamig nitong hininga sa kanyang batok. Pagdating niya sa kanilang bahay, mabilis niyang isinara ang pinto. Nagising ang kanyang mga magulang sa kanyang sigaw. Nang ikwento niya ang nangyari, namutla ang kanyang lola. Sinabi nito na matagal nang may aswang na gumagala sa kanilang baryo. Ngunit may mas nakakatakot pa itong sinabi. Kapag nakita ka na ng aswang, hindi ka na nito nakakalimutan. Kinabukasan, natagpuan nila ang malalalim na gasgas sa labas ng kanilang bintana. Parang may malaking kuko na paulit-ulit na kumayod buong magdamag. Mula noon, gabi-gabi nang may naririnig si Leo na mahinang bulong sa labas ng kanilang bahay. Leo! 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 At isang madaling araw, nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang parehong babae na nakatayo sa ilalim ng puno. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw na niyang nakita ang mukha nito. Wala itong mga mata. Ngumiti ito. At dahan-dahang itinuro si Leo. Pagkatapos noon, hindi na muling nakita si Leo. Tanging ang kanyang tsinelas lamang ang natagpuan sa dulo ng kalsada malapit sa lumang bahay. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga-baryo na kapag napapadaan sila roon sa kalaliman ng gabi, may naririnig silang boses na humihingi ng tulong. At minsan, may sumasabay pang isa pang boses. Isang matinis na tawang hindi kailanman maipapaliwanag. Kung ikaw ang nasa lugar ni Leo, lilingon ka ba kapag may tumawag sa pangalan mo sa gitna ng gabi?